Hello po ulit mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman po ulit sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay makikinig na naman ng salita ng ating Diyos. Pero unahin natin ang lumapit sa ating Diyos para samahan tayo, para gabayan tayo, para turuan niya tayo. Ano po? Sasamahan niyo po ako manalangin. Magsiyo po tayo. Ama namin na nasa langit, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Salamat na naman Lord dahil ngayong umagang ito, binigyan mo na naman kami ng pagkakataon para makinig, mag-aral at magbasa na naman ng iyong salita. I pray Lord, muli mo kami bigyan ng wisdom and understanding Lord God para lubusan namin maintindihan ang iyong sasabihin ngayong umagang ito. Muli mo kaming samahan, gabayan Lord God para maging maayos yung aming pag-aaral ngayong umagang ito. Lalo-lalo na po Lord, I pray na samahan mo po ako, turuan, gabayan Lord para lahat ng sasabihin ko po ay galing lamang po sa iyong salita o God. Salamat po Lord God sa pagkakataong ito. Salamat po Lord God, and I pray na maisabuhay po namin ang iyong sasabihin ngayong umagang ito. Salamat po muli Lord. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Ulitin ko lang mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako mag-start ng aking sharing ngayong umaga, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, nandito pa rin po ako sa Acts chapter 13 po. Ang ating dito pa rin ako mag-share ano po. Dito nabasa natin na patuloy na naglakbay sila Paul, sila Barnabas, ano po, kung saan silang lugar nakarating. Dito po sa aking sharing ngayon, sa verse 44 hanggang 47 po ng chapter 13 ng Acts ang aking share. Yung nga po, sabi ko nga po kanina, patuloy silang kung saan nakarating, nag-share ng gospel. Maraming nakausap, maraming nakasalamuha, at may mga tao talaga na naninira at nagbabaluktot. Yung iba pa nga ay pinapaalis sila, pinagtatabuyan, gusto silang saktan ng ibang tao, ano po yung ayaw makinig sa kanila. Pero nagpatuloy pa rin sila Paul sa paglalakbay at paghahayag ng salita ng ating Diyos. Kaya dito po, ulitin ko lang, verse 44 hanggang 47. Nung sumunod na Sabat, dumating halos lahat ng nasa bayan para pakinggan ang salita ng Panginoon. Pagkakita ng mga Jews sa napakaraming tao, sobrang nainggit sila. Kinontra nila ang mga sinasabi ni Paul at ininsulto siya. Pero mas naging matapang sina Paul at Barnabas sa pagsasalita at sinabing mahalagang sa inyo muna sabihin ang salita ng Diyos. Pero since kayo na mismo ang nagre-reject nito at kinukonsider nyo ang mga sarili nyo na hindi dapat makatanggap ng buhay na walang hanggan, iiwan namin kayo at pupunta na kami sa mga Gentiles. Dahil dito ang inutos ng Panginoon, sabi dito, ulitin ko lang yung 47. Dahil ito ang inutos ng Panginoon sa amin, ginawa ko kayong liwanag para sa mga Gentiles
para para maligtas ang buong mundo. Amen and amen. Patuloy na nagsalita sila ng Word of God, patuloy na kung saan-saan sila nakarating, pero nandun pa rin talaga yung pang-iinsulto, no? Parang ginugulo sila sa paghahayag nila ng Word of God. Kaya yun nga ang sinabi. Para sa inyo talaga dapat una kayo na makapakinig ng salita ng Diyos. Una kayong makatanggap ng buhay na walang hanggan. Una kayo dapat na makatanggap ng kaligtasan. Pero, sabi nga, kayo na rin ang nag-reject. Kayo na rin ang umayaw, no, sa salita ng ating Diyos. Kaya sabi niya, pupunta na sila sa mga Gentiles para ihayag ang salita ng ating Diyos. Yan ang sabi ni Paul, no? Kaya nga sabi niya nung 46, pero mas naging matapang sina Paul at Barnabas sa pagsasalita at sinabing, mahalagang sa inyo muna sabihin ang salita ng Diyos. Pero since kayo na mismo ang nagre-reject nito at kino-consider nyo ang mga sarili nyo na hindi karapat-dapat makatanggap ng buhay na walang hanggan, iiwan namin kayo at pupunta na kami sa mga Gentiles. Dahil ito ang inuutos ng Panginoon sa amin, ginawa ko kayong liwanag para sa mga Gentiles para maligtas ang buong mundo. So dumating nga yung salita ng Diyos sa ating mga Gentiles. Tayo yung mga hintil, mga kapatid, dahil hindi tayo mga Hudyo, no? So nakarating din sa atin ang Word of God nito, ang Word of God ng ating Diyos. Dahil sabi nga rito, ginawa silang ilaw, no, para sa mga Gentiles, para ang buong mundo ay maligtas din, hindi lang Hudyo, kundi lahat ng tao sa buong mundo ay maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun nga lang, masakit man sabihin, masakit isipin, na hindi lang noon na maraming kumukontra, maraming nagre-reject din ng Word of God. Ito rin ay hanggang ngayon nararanasan ng ibang tao. Marami nang nag-share noon pa ng Word of God, pero yung iba, saka na lang, busy ako, may gagawin ako, may pupuntahan ako. Attend ka ng Bible study, ay may gagawin ako, walang magbabantay ng anak ko, walang magluluto, maglalaba pa ako. Di ba po? Ganun din ang nangyayari noon. At hanggang ngayon, nangyayari ito sa pag-reject sa Word of God, sa mga ayaw. Naranasan din namin yung mga ganyan na kami din ay naglalakad-lakad para mag-share ng Word of God, para ipanalangin. Yung iba, ayaw. Ay, sa kanila lang po. Ay, sa iba na lang po. Ganyan. Yung iba naman, salamat sa Diyos, ay talagang tumutugon naman. Sige po, papanalangin lang po namin kayo. Ganyan, ano ba yung, may mga dadadaanan kami, nagtitinda-tinda sa tapat ng bahay nila, o sa may tabing kalsada, na po pumapayag naman sila. Pinagpipray namin sila, yung kanilang negosyo, and then yung kanilang family. Tapos, aalis na po kami. Yun nga, sabi ko nga kanina, may mga pumapayag at meron ding hindi. Meron din kaming niyayaya na mag-open ng Bible study sa kanilang mga bahay. Meron ding tumatanggi at meron namang pumapayag. Ano po? Pero sabi nga, no, napag-aralan din namin, natutunan namin na hindi tayo mawawala ng pag-asa. Patuloy pa rin natin silang ipag-pray at darating pa rin yung time na papasyalan pa rin, i-invite pa rin, wag mawawala ng pag-asa. Pero sinabi nga sa Biblia na kung talagang ayaw na nila, ay wala na tayong pananagutan. Pero siyempre, nandun pa rin, pwede pa rin naman, hindi naman masamang ipanalangin pa rin na baguhin ng Diyos yung kanilang puso para sila din ay pumayag para makinig ng Word of God. Ano po, hindi naman yun masama, pwede pa rin ipanalangin. Ano po, kaya lang kung doon na lang tayo magpo-focus, paano yung ibang tao? Ano po, so siguro mga ilang invite, and then patuloy pa rin yung prayer natin sa kanila, and then invite naman sa iba. And then pag ganun pa rin, okay pa rin yung pray pa rin, and then invite pa rin po sa iba
Dahil ang Diyos naman ang hihipo dyan, hindi naman tayo. Kahit anong gawin natin. Ano po, kung matigas pa ang kanilang mga puso. Pero I believe na darating din yung time na hihipuin din sila ng Diyos. At sila din, minsan, hindi na natin kailangan na invite pa ulit sila. Minsan sila na, saan ba kayo nag-church? Saan ba kayo nagba-Bible study? Pwede bang makapakinig lang muna? Di ba po yung mga ganun? So yun na yung start nun. Pagka nagyaya na sila na makikinig lang, sa tabi lang sila, okay na po yun. Kasi yun na po ang umpisa. Yun na po yung paghipo sa kanila ng ating Diyos. Kaya nga po, dapat ipagpipray natin ang bawat isa na pumayag na makinig ng Word of God o kahit pa ipanalangin natin sila sa kanilang tahanan para sa kanilang buong pamilya. Ano po, ipanalangin din natin yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala ng lubusan sa Diyos, na hindi pa nakakapakinig ng Word of God. No? Ipanalangin natin na sila rin makasama natin. Siyempre, unang ministry natin yan, yung ating pamilya, yung ating mga mahal sa buhay, bago tayo lalabas, bago sa ibang tao. Una na yung pamilya. Maganda kasi yung pamilya natin na sama-sama tayo, di ba, na nananalangin, sama-sama tayo nagbabasa ng Bible, sama-samang nagdi-devotion, at sama-sama rin nagshe-sharean ng Word of God. Di ba po, ang saya nun sa loob ng bahay. At tapos sama-sama rin kayo pag Sunday, sama-sama kayong magsisimba. Di ba po? Hindi lang tayo matutuwa. Even ang mga anghel matutuwa na sama-sama tayong magsisimba, makikinig ng Word of God. Tapos isasabuhay natin to kasi kaya sila natutuwa dahil meron na namang isang kaluluwang maliligtas, magkakaroon ng kaligtasan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sila natutuwa kasi siyempre gusto naman talaga ni Lord na lahat tayo sama-sama tayo na makarating sa kanyang kaharian. Ayaw talaga niya na may maiwan pero tayo rin yun. Tayo rin yung umaayaw. Tayo rin yung nagre-reject ng Word of God. Tayo rin yung tumatalikod o umiiwas sa ating Diyos. Ano po, tayo mismo yun. Kahit ako noon, parang ayaw pa, no? Tinatamad-tamad pang umatin, pero dahan-dahan talaga si Lord yung magbabago. Hanggang sa dumating yung time na binigyan niya na ako ng lakas ng loob. Naniniwala naman ako na hindi ako ganun kagaling mag-share ng Word of God. Simpleng sharing yung aking ginagawa. Ano po, pero marami dyan ako nakikita na talagang masasabi natin na marunong at magaling na mag-share ng Word of God. Okay naman din po yun na makinig tayo dun, wala naman yung problema. Basta siguraduhin lang natin na galing mismo sa Bible, galing mismo sa salita ng Diyos, yung kanilang sinishare. Pag napatunayan na nandun, nasa liksik natin, nabasa natin, okay po iyon mga kapatid. Wala pong problema doon. Ano po? So marami tayong napapakinggan, marami tayong napapag-aralan, ay mas maganda. Ano po? So yun nga po. Ipanalangin natin ang ating pamilya na makasama natin, magsimba, mag-aral ng salita ng Diyos, mag-share ng Word of God, ano po. At ipanalangin natin yung ibang tao. Kaibigan, kapitbahay, katrabaho, schoolmates, ano po. Lahat po yan pwede nating ipanalangin. Lalo-lalo na yung gusto nating makakilala kay Lord. Diba gusto naman natin lahat ng tao makakilala sa Diyos ng lubusan at tanggapin ang Panginoong Hesus bilang maging tagapagligtas. Pwede natin yung simulan sa panalangin. Yung intimate na panalangin po, yung consistent na panalangin, no? Na tuloy-tuloy na panalangin. Pwede po natin gawin at sigurado kung maririnig yan ni Lord at si Lord ang bahala dyan. Si Lord ang bahalang humipo sa mga taong yan para tumugon na sila, para hindi na nila i-reject yung Word of God, para hindi na sila aayaw pag niyaya natin na mag-open ng Bible study sa kanila, pag niyaya na natin na magsimba. Ano po? Pag hindi po ni Lord yan, sigurado yan, oo na yan, at minsan hindi pa nga oo, minsan biglang magugulat na lang tayo. Church nyo sa linggo, anong oras ba yan? Punta kami. Di ba po, ang saya nun? Di ba po? So, ipanalangin natin ang bawat isa. Tayo rin na hindi tayo tamarin. Hindi tayo tamarin na magsimba. Hindi tayo tamarin na makinig ng Word of God, magbasa ng Word of God,
at mag-share ng Word of God. No? Hingin natin lagi yan, yung wisdom, yung kalakasan ng loob, yung kasipagan, ano po, yan yung mga hihingin natin. At lagi rin natin hilingin yung na dagdagan ng Diyos yung ating pananampalataya. Yan po ang mga dapat nating hingin. At kasunod na yan, kahit nakalimutan na natin yung sarili natin, alam na ni Lord yun. At alam na rin ni Lord yung ating mga pangangailangan. Basta tumupad lang tayo, gawin lang natin yung pinagagawa niya sa atin. Siya na ang bahala sa ating mga pangangailangan sa buhay. Even yung protection, ibibigay niya yan sa atin. Ano po? So, yan po yung aking sharing ngayon na doon na no, sa paglalakbay nila Paul, nila Barnabas, ay marami sila yun nga sabi ko nga kanina, marami sila nakaharap, nakahalubilo, may mga nakinig, may mga sumama sa kanila, at meron din nag-reject, meron din talagang ayaw makinig ng Word of God. Iniinsulto pa, no? Pinapalayas pa sila at gusto pa silang saktan. Lahat yan ay nangyayari pa rin ngayon sa ating panahon na to. Kaya panalangin, kasi ang tangi nating armas talaga yung prayer po. Powerful po ang ating panalangin dahil ang Diyos mismo yung ating nilalapitan, hinihinga ng tulong, ano po. Kaya sigurado ko darating ang time, magtatagumpay din tayo. Wag lang tayong mapapagod, wag lang tayong magsasawa, wag lang tayong susuko. Magiging maayos din ang lahat at magtatagumpay din tayo kagaya ng Panginoong Hesus na nagtagumpay siya nung narito siya sa lupa. Mga kapatid, mag-focus tayo sa Word of God, mag-focus tayo dun sa mga pangako ng ating Diyos. Dun lang tayo mag-focus at magiging maayos din ang lahat. Even yung ating mga pinagdadaanan, pwede natin yan ilapit sa Diyos. Pakikinggan niya yan, ibibigay niya yan, sasagutin niya yung ating panalangin. Ano po, makikita kasi sa puso yan. Pagka malinis yung hangarin natin dun sa ating hinihingi sa Diyos, imposibleng hindi niya ibigay yun. Pero kung alam niyang masama yung ating hangarin, hindi po natin yan matatanggap. Tandaan po natin yan. Dahil mabuti ang Diyos, so mabuti rin dapat yung ating hinihingi, mabuti rin yung ating ginagawa, at sigurado ko yung panalangin natin, ibibigay niya. Magiging maayos ang lahat at magtatagumpay po tayong lahat. Dahil ang Diyos ay mabuti, mapagmahal, maawain, mapagpala ang ating Diyos. Lahat kaya niyang ibigay dahil kanya naman galing ang lahat. Kaya kaya niyang ibigay ang lahat, mga kapatid. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Umasa tayo. Dahil ang Diyos ay laging nakikinig. Ano man yung ating sabihin, ano man yung ating ilapit at hingin, napapakinggan ng Diyos yan. Kagaya nga ng sabi ko, kung malinis ang ating hangarin at puso, ibibigay yan ng Diyos. Amen. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan ngayong umagang ito. Salamat sa pagkakataong ito. At salamat muli dahil makakalapit na naman tayo sa Diyos. Isang pagkakataon niya na binigay sa atin para makalapit, para dumulog, para humingi sa ating Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, lalapit tayo, tutulog, at hihingi ka, hihingi ako ng ating pangangailangan sa Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, O God, aming amang makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagmahal, mapagpala, aming Diyos na banal. Una, muli kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanang nagagawa, sa aming mga masamang naiisip, nasasabi, nakikilos, at hindi nakalulugod sa iyong aming mga ginagawa, Lord. I pray mapatawad mo po kaming lahat. Simula noon hanggang ngayon, sa aming mga pagkakamali at pagkukulang sa iyo, Lord, patawarin mo po kaming lahat. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po ang lahat ng nakikinig ngayon at nagpipray, Lord God. Kami lahat ng mga tao. Patawarin mo po sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord, I pray na huwag mo po kami pabayaan sa aming mga buhay, sa aming mga pinagdadaanan dahil sa mali naming nagawa, mali naming naplano, Lord. May mga pinagdadaanan tuloy kami, Lord. I pray samahan mo kami, tulungan, proteksyonan, gabayan at turuan mo po kami, Lord God.
upang maging maayos na yung aming buhay, upang maging maayos na yung aming plano, upang maging maayos na yung aming isipin at sasabihin, O Lord, at maging maayos at malinis na ang aming mga puso. Linisin mo ang bawat isa, O Diyos, upang maging karapat-dapat kami na lumapit sa iyo at upang maging karapat-dapat ang mga pagpapalang ipagkakaloob mo po sa amin. Thank you for everything, Lord. Thank you po sa iyong mga salitang aming nababasa na nagbibigay ng pag-asa sa amin, nagbibigay ng lakas ng loob sa amin, Lord God, para kami po ay mamuhay ng maayos na kasama ang aming Panginoong Hesus. Salamat po sa lahat, Lord God. I pray na samahan mo po kami, bigyan ng lakas ng loob para makapag-share din ng iyong salita. Una, sa aming pamilya at sa ibang tao. Bigyan mo po kami ng kasipagan, O Diyos, para magpatuloy kami hindi lang minsan kundi araw-araw sa lahat ng oras at pagkakataon na kami maghayag ng iyong salita, Lord. Samahan mo po kami, gabayan mo po kami, proteksyonan mo po kami, ingatan mo po kami, Lord God, at lagi mo pong palakasin ang aming mga katawan, O Diyos, upang patuloy pa kami makapag-share, makapaghayag ng iyong salita sa iba't ibang tao at sa iba't ibang lugar, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ito. At muli po ako nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang ipagkakaloob mo sa amin, sa kalakasan ng aming katawan at sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman, anumang klaseng karamdaman ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus, pinagaling mo na po sila. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat sa maayos na pamilya. Salamat sa buhay na maayos. Salamat sa ikinabubuhay namin na ibinigay mo sa amin, Lord God. I pray mag-flourish ito, Lord God, sa pangalan ng Panginoong Hesus. I pray yung mga walang trabaho, magkaroon ng trabaho, yung walang business, magkaroon ng business, Lord God, upang maging mas maayos ang buhay at makapagbalik sa iyo, Lord, ng maayos at tama sa lahat ng pagpapalang binibigay mo sa amin. Salamat po, Lord. Salamat po. Kiniklaim namin na narinig mo ang aming panalangin ito at ito po ay yung tinugon na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po muli, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Narinig niya ang ating panalangin. Salamat sa Diyos. Tinugutan niya ang ating panalangin. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.